Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri Tayo, Sock Sergeant. Isang masaganang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisdang pangiliang Pilipino sa buong Rehiyon 12. Kamusta mga ka-agri? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nanonood ng isang oras nating programang handog sa inyo ng DA12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Merry Christmas Dale, Kaagring Marie, at sa inyo rin mga ka-agri, Merry Christmas po. Kaagring Marie, kamusta ang iyong naging Pasko? Masaya kasi buo kaming pamilya at sama-sama kami. Yan naman talaga ang essence ng ating Christmas in Kaagring Marie. Ang sama-sama tayo at sabay-sabay tayo sa pasasalamat sa Poong May Kapal sa mga biyayang ibinigay niya sa atin para sa buong taon. Yes, Angel, kaya ngayon hahandugan natin ng Christmas special episode ang ating mga ka-agri kung saan ay magbibigay sa kanila ng inspirasyon at kasiyahan. Wow naman, napaka-exciting yan. Kaya mga ka-agri, ano pa ang ating hinihintay? Sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito lamang sa Agri Tayo, Sock Sergeant! Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Sock Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Sock Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Sock Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Sock Sergeant, Agri Tayo, Sock Sergeant, Agri Tayo, Sock Sergeant, Agri Tayo, Sock Sergeant. Alam mo ba, Angel, na episode natin ngayon ay last episode na for this year? Imagine na parang bago lang tayo nagsimula tapos matatapos na. Tama ka dyan, Kaagring Marie. At syempre, dapat nating pasalamatan ang ating walang sawang sumusuportang mga televiewers na talaga namang inaabangan ng ating isang oras na palatuntunan mula sa ating maiden episode hanggang sa ating finale episode. Pero dapat hindi sila maging malungkot dahil po mas pinalawak at mas pinasaya ang aming programang inihanda sa inyo para sa 2015. Tama ka dyan, Kaagring Marie. Ibig sabihin, makakasama pa rin natin ang Agri Tayo, Sock Sergeant next year. Yes. At excited na talaga ako. Sana tayo pa rin ang mapili nilang maging host. Kaya nga, Angel, no? Kaya ngayon po ay meron tayong inihandang Christmas special episode po para sa inyo mga ka-agri na talagang magbibigay ng inspirasyon para sa inyo. Yes naman, Kaagring Marie. Pero ayokong ibahin ang ating mood, ang ating napakasayang mood. Kaya wag na tayong pumunta sa mga medyo kadramahan at tatanong ko na ang tanong na kanina pa bumabagabag sa aking isipan. Bakit parang kakaiba at ang outfit mo ngayon, Kaagring Marie? Kakaiba ba? Parang kasi pag gising ko kanina, ito na yung outfit ko. Ay, wow. Sa'yo, bakit parang bongga ka ngayon? Wala. Kasi may party ata ang taga DA12. Oo nga, hindi ko nga alam na may party pala ang DA12 today. Yes. At anong country ka, Kaagring Marie? Feeling ko, Thai. At Thailand. Yes! Ay, wow. Ikaw, parang hindi masyado obvious. Anong country ka? Ay, ang country ko ay ang ating countryng sinilangan. Countryng sinilangan. Okay. Ang ibig sabihin ay ang lugar kung saan tayo sinilang ng mga Pilipino. Yes, mga ka-agri, bahagi po ito ng DA12 Christmas Party kung saan po ang tema namin ay ASEAN Integration po, kung saan po ay mangyayari for next year.
Tama ka dyan, Kaagring Marie. At syempre, on this day, ay makikita ng ating mga televiewers at tinatawag na other side ng mga taga-DA. Yes, kaya umpisahan na natin. Ito po ang aming Agri-balitaan kasama si Miss Nelma Limba Ambuludto. Narito na ang ating mga pangunahing balitang agrikultura. Dalawa sa mga pinarangalang natatanging magsasaka sa taunang Gawad Saka Search ngayong 2014 ng Department of Agriculture ay nagmula sa Soc-Sargen Region. Sila ay sina Arturo Damasco at Ella Pobre. Maki-agribalita kay Lito Mariano Salvo. Kinilala ni Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga nagwagi sa Gawad Saka Search 2014 na sina Ginang Elia Pobre ng Alamada North, Cotabato para sa High Value Crops Farmer category at Ginoong Arturo Damasco ng Surala South, Cotabato para naman sa Organic Rice Farmer category. Ipinahayag ni Director Datukan na kabilang ang dalawang nabanggit na mga magsasaka sa higit sa 20 pinarangalan noong December 18 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City na pinangunahan ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Bilang national winners, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 200,000 pesos, kalakip ang presidential citation at tropeo. Ang Gawad Saka Search ay isang taunang patimpalak ng DA na naglalayong mabigyan ng karangalan ang mga magsasaka at mangingisda, farming groups at institutions na malaki ang naging kontribusyon sa patuloy na pag-angat ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Matatandaang noong nakaraang taon, 3 national winners ang nagmula sa Rion 12 na kinabibilangan ni Leonardo Primne ng Banga, South Cotabato para sa Outstanding Fisher Folk category, Dr. Melchor Serquinia ng Kidapawan City bilang Outstanding Coconut Farmer at Dr. Cayetano Pomares ng Cabacan, North Cotabato bilang Outstanding Agricultural Scientist. Para sa Agri Tayo Soc-Sargen, ako si Lito Mariano Salvo. Sa iba pang balita, bilang pasasalamat sa kanilang pagtulong sa DA at pagpapalaganap ng mga proyekto at programa ng tanggapan saan mang sulok ng Rion 12, isang media interfacing ang isinagawa ng DA kasama ang higit sa 40 local media. Maki-agribalita kay Edgar Alan Pasaol. Dumalo ang 40 local media mula sa iba't ibang media outlets ng Soc-Sargen sa ginanap na Media Interfacing Com Field Tour sa Coronadal City noong December 22. Sa pakikipagdialogo ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, tinukoy nito na sila ang katuwang ng DARFO 12 sa pagkamit ng mga layunin at mithiin ng ahensya. Pinasalamatan din ni Director Datukan ang mga media men sa rehiyon sa kanilang suporta sa mga aktibidad ng DA lalong-lalo na sa pagpapaabot ng mga balitang pang-agrikultura sa mga magsasaka at mangingisda. So, ang laki ng pasasalamat ko sa inyo, sa media, at kayo inyo talagang sinuportahan. Hindi ko man kayo may isa-isang tawagin. Alam ko, sa mga mukha lang, talagang alam ko, nasa likod namin kayo palagi. At natutuwa kami dyan. At alam ko naman, ang katapat lang na nasa likod namin kayo ay ang ibayo namin pagsisikap at ang ibayo namin pag-implement, tamang pag-implement ng programa. Bahagi rin ng aktibidad ang pagbisita sa organic farm ni Mr. Arturo Damasco ng Surala at sa fish farm ni Mr. Marciano Rodriguez ng Banga. Nagkaroon din ng get-together party kung saan buong siglang lumahok ang mga media na nagbigay naman sa kanila ng iba't ibang regalo. Samantala, nagkaroon naman ng Farmers Field Day at Organic Garlic Production Launching Program sa Tupi Seed Farm, Tupi South, Cotabato noong December 22. Dinaluhan ang aktibidad ng mga magsasaka at mga technicians mula sa iba't ibang dako ng Soc-Sargen Region at mga program observers mula sa mga non-government organizations. Ang Farmers Field Day ay hinati sa 3 aktibidad kung saan mayroong Green Super Rice Performance Evaluation, Participatory Varietal Selection on Irrigated Lowland, Special Purpose Rice Varieties at Technology Demo para sa promotion ng mga alternative staple food crops na pinangunahan ng High Value Crops Development Program. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc-Sargen, ako si Edgar Alan Pasaol. Samantala, mas pinaigting sa ngayon ng DA12 ang monitoring ng iba't ibang mga proyektong agrikultura na ipinatupad ng tanggapan saan mang panig ng rehiyon. Maki-agribalita kay Nelly Escote, Ilanan.
Pinaiigting ngayon ng tanggapan ng Department of Agriculture sa Rehiyon 12 ang monitoring sa mga ipinapatupad na mga proyekto. Kaugnay nito, binuo ng DA12 ang monitoring team para magsagawa ng pagsubaybay sa proyektong ipinapatupad sa ilalim ng Agri-Pinoy Rice, Corn, Livestock, High-Value Crops, gayon din ang mga special projects sa ilalim ng DA tulad ng Organic Agriculture, Bottoms-Up Budgeting Project, Pamana, Farm-to-Market Roads at marami pang iba. Ayon kay Director Datukan, mahalagang malaman ang katayuan ng mga proyekto sa iba't ibang lugar. Aniya, positibo o negatibong report ay kailangang malaman upang matulungan ang ahensya na maaksyonan ito para sa kapakanan ng mga magsasaka sa rehiyon. Hinikayat din ni Director Datukan ang madla na makibahagi rin sa monitoring ng mga proyekto ng gobyerno. Maaari po kayong mag-feedback sa DA hotline number na 0999-923-6054. Para sa Agri Tayo Soxargen, ito po si Nelly Ilanan. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, pinapalalahanan ng pamunuan ng DA12 ang mga lokal na pamahalaan na tumanggap ng pondo mula sa ahensya na agad i-liquidate ang nasabing downloaded funds kapag nasimulan na nila ang pagpapatupad ng kanilang mga proyekto. Maki-agri-balita kay Ibrahim Baundi. Tinukoy ni DA12 Finance Chief Carlin Collado na mahalaga na madaliin ng mga lokal na pamahalaan sa Rehiyon 12 ang implementasyon ng mga proyektong kanilang natanggap mula sa DA. Sa naging panayam sa kanya ng Agri Tayo Soxargen, inilahad ni Collado na kaugnay ng mabilis na implementasyon ang agarang pag-liquidate ng mga papeles upang hindi sila mahirapan na makuha ang mga pondo sa iba pang proyektong kanilang makukuha mula sa ahensya. Ipinahayag din nito na dapat magtulungan ang mga divisions o department heads ng mga local government units or LGU, lalo na ang mga municipal agriculturist, accounting officers, planning officers at budget officers upang mapabilis ang liquidation ng mga nagastos ng LGUs sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon sa opisyal, maswertean niya ang mga LGUs dahil sa ngayon ay may downloading of funds na sa kanila at hindi na nahihirapan sa iba pang proseso upang maipatupad ang mga proyekto. Hinikayat rin niya ang mga LGU officials na from time to time ay i-review ang mga requirements at dumalo sa ipinapatawag na ahensya na mga complementation forums. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen, ako po si Ibrahim Baundi. At bilang panghuli nating balita, naging masaya at makabuluhan ang naging pagdiriwang ng DA12 sa Kapaskuhan noong December 18 pagkatapos ng isinagawang year-end assessment meeting nito. Maki-agri-balita kay Carl Ulysses Aguilion. Naging masaya at makulay ang selebrasyon ng Kapaskuhan ng pamunuan ng DARFO 12 noong December 18 sa Coronadal City dahil sa iba't ibang pakulo na aktibo namang nilahukan ng mga empleyado nito. Isa na rito ang Ethno-Modern Dance Presentation na pinanalunan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division, sinundan ng Research Division ng 2P Seed Farm at Admin and Finance Division. Kinagiliwan din ang ramp modeling na kung saan ipinamalas ng 24 na pares ang kanilang galing sa pagdadala ng kanilang suot na ASEAN-inspired na mga kasuotan na pinagharian ni na Andy Ango at Jocelyn Humuad ng AMAD. Sa kanyang Christmas message naman, inasalamatan ni Director Datukan ang isang taong pagsisikap ng mga kawani ng ehensya sa kanilang pagtratrabaho at pagbibigay serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda. To my colleagues, thank you for taking time to enjoy. Salamat sa pakikisa. This is a fellowship night, a team building, an activity to make us closer, an activity to forget pressures and stress from work. Salamat sa inyong presensya. Honestly, when I'm seeing you enjoying, when it's time to enjoy, I feel fulfilled. Because I know you deserve it. You deserve to take time out and enjoy moments of being free from stress and just enjoy the night out. Again to all, malipayong Pasko sa atong tanan, and wishing each and everyone a very joyful Christmas celebration and praying for a united, harmonious, healthy, and prosperous 2015. Panauhing pandangal naman ang Regional Executive Director ng Region 7 na si Director Angel Enriquez kung saan
Pinapurihan nito si Director Datukan dahil sa maagap na pagtulong ng Region 12 nang tinamaan ng Bagyong Yolanda ang kanilang rehiyon. Sa kabuuan, naging makabuluhan at masaya ang isinagawang Christmas party ng mga empleyado ng DARFO 12 dahil sa iba't ibang regalong kanilang natanggap mula sa ahensya. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant, ako si Cardlices Aguilion. At yun po ang naging kabuuan ng ating Agri Balitaan. Magbabalik pa po ang ating programang Agri Tayo Soc Sergeant. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Hindi po naging madali ang paggawa ng isang TV program. Pero lahat ng ito po ay naging posible dahil po sa suporta ng ating mga magsasaka at mangingisda sa buong Rehiyon 12. Narito po, pakinggan natin ang kanilang mga feedbacks at mga komento ng ating mga masusugid na televiewers mula sa iba't ibang sektor. Sabi ko lang talaga, magandang yan na programa ng tapos na medyo na lang ko kayo, nabalita ko yata na mag-stop yata kayo ng programming nyo na hindi ko alam kung anong dahilan. Buti nandito ka para at least masabi mo sa akin. So far po yung impressions mo? My impression is that it helps the Department of Agriculture sa kanilang information dissemination. Talaga malaking nila kaysa naman doon nung una na. Kasi to tell you, dati rin ako sa government, kaya alam kong pamalakad ng DA noon ba na na parang walang noon parang hindi nagpaparamdam ang DA noon. At saka alam mo naman, dito sa atin, DA, ang opisina ng regional na noon is Region 11, so based talaga sila sa Davao, parang napakalayo ba. Buti nagawa ni President Gloria Arroyo na mailipat sa Coronadal ang regional office ng DA, kaya medyo magandang nakaisip sila ng programa ganito, medyo napalapit na sa mga farmers ang mga programa ng DA. So magandang impression, magandang nagawa na isa siguro sa mga nagawang maganda ni former President GMA yung paglipat ng regional offices diyan sa Coronadal. Yan ang isang yung mga observations so far po sa DA ngayon. Sa DA ngayon. Sa TV program. Magandang nila talaga. Magandang nila kay at least ang mga programa ng DA na ipapakita sa mga sa public, sa mga tao, lalong-lalo na sa mga farmers concerned. Yung mga programa nila, lalo-lalo na yung mga pagbibigay ng funds, pagbibigay ng mga machineries, at saka pagtuturo ng mga techniques, kung paano mapalago ang kanilang production, ganun. Mga ganun na And lastly po, gusto niyo po i-continue po so what po mga expectations niyo kaya? Expectations. Mga programa nila tulad ng ang isang magandang programa yung mga road farm to market roads na noon, farm to ang pagkakaalam ko noon, farm to nowhere roads na from ganun na mga na hindi mo lamang, pero ngayon pinapakita talaga ng programa ninyo kung saan napupunta yung mga ganyan na programa ng DA. Naipakikita talaga tulad nun sa Banga, sa Surala, sa Kanahay, doon sa Parangay, na at least napakita talaga. So, kung ang mga reaksyon ng mga tao, talaga masayang-masaya sila. Nakakatulong talaga sa kanila yan. Yan ang nakikita talaga ng programa ng DA na nakikita talaga sa pamamagitan ng programa ni Sekretary.
Sir, baka may gusto akong indagdag information. Yung mga isang ano na ng DA na ano, yung magandang ano nila ngayon, yung pagkikipag-ugnayan nila sa mga ibang bansa na yung mga fundings na tulad nga ng World Bank, yung mga ano, at least ngayon nalalaman natin may mga programa palang ganyan na through the program ng DA na ipapakita sa mga tao na tinutulungan tayo ng ibang bansa at ang DA naman through the DA na ipapahatid nila sa mga tao ang mga programang ganyan. Sure, regular viewer po ako ng Agri-Soc Sergeant. I commend the program and it's very enriching. Actually, ginaawhag ko man ang mga farmers naton, especially diri sa City of Coronadal, nga magtanaw gid sila kay makita nila for themselves sa mga projects nga ara sa iban nga lugar diri sa Region 12. Ay, oo, kung pwede pa lang until ara kita sa Department of Agriculture, ipadayon gid siya, no? Maski gani wala nakita ang mga mabulos sa aton nga empleyado. Ipadayon gid ang TV program on Agri-Soc Sergeant because we know for a fact that ang information isa gid siya ka technology nga makadugang gid pahibalo sa aton mga farmers kay kung tan-aw naton dako na gid ang role sang information especially to our farmers sa agriculture. Sa akin po, ang impression ko sa TV program, ang regional office yan, regional office, no? It helps so much naman, especially to the farmers na may mga programa kayo tungkol sa rice, yung parang sa hindi lang sa rice, kundi yung sa mga abono, yung sa pati gani sa abono, yung sa fertilizer. So, nasabi ko noon, sa anak ko, sabi ko, it really helps so much sa mga farmers na naglagay ko ng programa that is Saturday morning na yung ibang mga farmers na walang kaalam-alam tungkol sa pagsasaka, marami silang matutunan sa programa nyo. Kaya masabi ko, malaking bagay ang itutulong nyo sa programa nyo every Saturday. Kasi sa akin, although nga sabi ko pagani yung mga compost yung mga organic fertilizer na nasabi noon ng speaker niyo on Saturday. Sabi ko maganda pala ito kahit sapat lang tayo magtanim. Kung may mga marunong tayo para maglagay ng mga fertilizer, organic fertilizer, madali tayong makapag-grow tayo ng mga vegetable maskin sa mga backyard ng natin o sa harap ng bahay natin. Tayo kasi kung wala kang kaalam-alam, masabi mo talaga, bakit katagal mo na ito, ar-ara naman, nagbibinyag ka ng tanim? Bakit hindi nag-grow ang tanim mo? Kasi, we do not have knowledge about agriculture. Kaya, malaking tulong ang na-impart sa mga tao tungkol sa agriculture. Especially, masasabi natin na marami din pala mga supplies na bigas, hindi rin pala tayo magugutom. Parang ganon. Kaya kung minsan, hindi tayo mababahala ba na marami pa ng mga supplies na gano'n because hindi ng agriculture ang kanilang mga trabaho. Ayun, siguro sa masasabi ko, continue, kung pwede continue nyo ang programa nyo ito. Hindi lang dito sa South Cotabato, hindi sa whole Philippines na ma-impart ninyo ang karunungan nyo tungkol sa agrikultura. Kasi yan man ang importante sa mga tao. Although, wala naman kami may malawak na lupain, pero at least maskin pa paano, may know-how kami tungkol sa agriculture. Kasi ako may kaunti kung may nagatanim ako ng kamuti, sa mga vegetable din doon sa kaunti lang, pero at least may alam na ako what to do. Kasi because of your program, it helps so much. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan.
Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Ay marami po. Maraming naibigay ang DE sa probinsya namin. Gaya ng MPDP, tractors, racers, yung kuliglig, yung ganyan. So maraming naitulong ang DE doon sa probinsya namin. Paano naman po nakatulong yung mga projects? Napadali. Ibig sabihin, kung mayroon kang sa isang asosasyon may naibigay na halimbawa kuliglig, hindi na maghintayan kaya marami nang naitulong. So ibig sabihin madali makuha talaga yung cropping pattern na tinatawag sa irrigators. So sa amin lang yung primary ko may tractors na ako yung maliit, yung pambasak na tractor mayroon ako niyan. Salamat sa DA. Bakit yung income naman po ng farmers? Medyo tumaas ng konti. Tumaas ang ani, kaya kumita na rin yung mga farmer. On that note po, ano pong gusto niyo sabihin? Kami sa ngalan ng Federasyon ng mga Irrigator sa Sarangani ay buong pusong nagpapasalamat sa rehiyon ng DE na marami sila ngayong naibigay na intervention sa aming mga magsasaka doon sa lugar namin. Baka yung gusto po kayong hinihinan? Marami pa siguro. May mga kulang pa, lalo na ngayong yung halos lahat ng agency, ng mga magsasaka na will go into yung organic farming. Kasi alam na rin ng mga farmer na sa kakagamit ng mga synthetic na fertilizer or mga chemicals, ang health ng mga magsasaka is naaapektuhan. Kaya gustong-gusto, kaya lang na maging organic na. Kaya lang mataas ang financing, kaya hindi makamove yung organic na yan. So siguro doon banda na matulungan, kaya mataas ang gastos doon sa organic farming. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryeng sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa.
Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Narito pong muli ang mensahe ng pasasalamat ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan sa mga magsasaka at mangingisdang talaga namang nandyan para suportahan ang kagawaran ng pagsasaka. Okay, sa magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa ating huling episode ng ating Agri Tayo Soxargen. So ngayong umaga ay marami tayong mapag-uusapan pero una sa lahat ay gusto kong bumati sa inyo ng isang magandang umaga at syempre pa ay inuunahan ko na isang masayang o maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kami nagpapasalamat sa inyong suporta sa panunood tuwing Sabado ng umaga dito sa Agri Tayo Soxargen na tinawag nating trial episodes, no? Ang 11th episodes natin ay unang episode ng ating Agri Tayo Soxargen ng Department of Agriculture para sa huling quarter ng taon. So hopefully next year ay makakasama pa rin ninyo kami at makakasama rin namin kayo para sa mga susunod pa na mga episodes, no, or programa ng Agri Tayo Soxargen. Sa inyong lahat, sana po ay nakita ninyo ang kabuluhan ng pagsama-sama natin para sa kaunlaran ng agrikultura at amin pong pinapaabot sa inyo na kami po sa Department of Agriculture ay facilitator lamang para umunlad ang ating agriculture sector. Kayo po mga magsasaka ang pag-asa ng bayan. Kayo po ang siyang bayani ng pag-unlad, bayani ng pagtaas ng ating gross domestic product at ng ekonomiya at sana po ay tuloy-tuloy tayong magkasama-sama sa mga susunod pang mga taon. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hanggang sa susunod na taon po, magandang umaga.
isang mapayapang at maligayang pagbati sa ating mga magsasaka at mangingisda sa isang maligayang Pasko at manigong bagong taon 2015. Kami po dito sa Kagawaran ng Pasasaka ay labis na napapasalamat sa ating lahat ng mga magsasaka, mangingisda, ang ating mga partner AFC, Agricultural and Fishery Councils, from the regional to the provincial, municipal, at barangay level. 10 dito kasama natin ang mga special projects implementors tulad ng Soksargen ADPO, Organic Agriculture, GPB Pamana, Farm to Market Road Development Program through the DPWH. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa pag-implementa ng ating mga programa dito sa ating riyon. Ang inyong tulong ay isang manifestation sa isang convergence initiative na tuloy-tuloy nating iangkat upang matulungan natin ang ating mga magsasaka. So kami dito sa Kagawaran Pagsasaka kasama ang aming mga kasamaan dito sa Operations Division at sa lahat, sa research, sa admin, general services at ang buong sangkatauhan dito sa Department of Agriculture. Sa ngalan ng aming director, si Director Amalia Datukan, ang Assistant Director namin, Director Jamie Olivo, ako si Saldi Boloron, ang OIC Regional Technical Director for Operations, ay nagpapasalamat sa inyo. Sana po ay tuloy po natin ang ating naumpisahang pagsasama, pagtutulungan upang maipalaganap natin ang magandang balita sa pagsasaka para makatulong sa ating mga farmers and fisher folks in the region. Maraming salamat at isang pagbati ulit ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ito po ang inyong lingkod, Bong Ibanez, at lahat ng aking mga kasama sa Operations Division ay taos-pusong bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa darating na bagong taon, hangad po namin na mas lalo pa naming paigtingin ang serbisyong totoo na nagkakaisa at puno ng pagmamahal upang makamit natin ang tunay na kaunlaran para sa ating mga mahal na magsasaka at sa bansa. Muli, sa aming lahat sa Operations Division ay bumabati ng Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Palay, bigas, kanin, isla ko, hugasan ko ang bugas, gusto niuwad ko sa balde, magamay na lang ang bilhin ng tubig, madala. Tiyan na bes, manada kanon elton sayang, kay takema, di takedalang tustus. So pwede obserba ng mga okasyon, tiyan kita, nada hente ta saka manada kumida, specialmente con el kanon. Aton nga panguwa kag busog na kitabi mga bay ano naton takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na wala ginaubos tapos ginahaboy lang dayon in magbayo di ta masiguro in way roon maasag sa ang kanda suway amin biyak sa natud in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. palay, bigas, kanin. Huwag sayangin.
Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Talaga namang naging hitik sa panibagong kaalaman tungkol sa larangan ng pagsasaka at pangingisda ang ating naging isang oras na pagsasama. Mga ka-agri, maraming salamat po sa walang sawa at buong puso ninyong pagsuporta sa kagawaran ng pagsasaka sa pangunguna ni DA Secretary Proceso Alcala. At syempre ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Maraming salamat po. At katulad po na sinabi namin mga ka-agri ay last episode na po namin for this year. Kaya po abangan ninyo ang mas pinalawak at mas mapinaganda pang Agri Tayo Soxergen. At mga ka-agri, ayaw po naming mag-iyakan dito kasi baka masira ang aming mga make-up. Kaya po at this point, formal po kaming magpapaalam sa inyo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa ngalan po ng production team ng Agri Tayo Soxergen, Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. At sa panghuling beses po ngayong taon, akin pong sasabihin, sabay-sabay po nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito lamang sa Agri Tayo Soxergen. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxergen, Agri Tayo Soxergen, Agri Tayo Soxergen, Agri Tayo Soxergen.